ang Diyos, meron siyang obligasyon sa atin kasi hindi naman natin gusto na tayo umiral. Hindi po tayo may gusto sa ating sarili na tayo umiral. Ang may gusto nito ay ang Diyos na tayo'y umiral. Kasi gusto nga niya, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, dahil si Kristo, ang kaluwalhatian niya ay ang anak ng mga tao. Kumbaga parang yung isang magulang na hindi nakakalikha ng mga bagay, ang ginagawa ng magulang para ma-please, mapalugod ang kanyang anak, binibili niya lahat ng pwede niyang bilhin. Ang Diyos naman, hindi po siya bibili. Nakakalikha siya. At kaya niya nilikha ang lahat ng ito, pati tayong mga tao, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, na mapalugod niya. Dahil ang kaluguran ng kanyang anak, sa Biblia, ang kaluguran, ang kaaliwan nung anak, yung mga anak ng mga tao. Kaya tayo lumitaw dito. Yun po. At sana, yun nga po, maabot natin yung intensyon ng Diyos na yon sa wakas, na isasama niya tayo dun sa kanyang kaluwalhatian. Na siyang original na predestinasyon ng tao. Kaya hindi tayo predestinado na alipinin, utusan, magtiis, magsaper, magsakripisyo. Hindi talaga yun ang predestination natin eh. Naging ano na lang yan, konsekwensya na lang yan ng paglabag natin sa batas ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng mga palatuntunan, ng mga utos para tayo bigyan ng giya. At kung masubok niya na tayo at makasunod tayo ng tao sa puso, makatiyak ang Diyos na pag dinala ka niya na dun sa eternity o sa walang hanggan, hindi ka na magre-rebelde dahil naturuan ka na rito sa lupa. Yun ang mensahe ng ating paksa, mga kapatid, na kaya pala may mundo para sa tao. Pag ang tao ay mabuhay at matrain, maturuan sa mundo na bago dalhin sa langit, dun sa paraiso, maturuan na ng kabutihan. Kaya pala ang katawan natin, nilagyan tayo ng katawan, may limit, para maturuan tayo na madisiplina tayo. Para kung alimbawa, palayain na tayo, alisin na tayo sa ating katawan, gawin na tayong, dadalhin na tayo sa langit, dun sa paraiso, hindi na tayo abusado dahil natuto na tayo, samantalang may katawan tayo, magtiis, magsaper, ayun. Kasi nga dahil sa ginawang kasalanan ng tao. Ngayon, itong mga bagay na ito, umiira lahat para sa ating mga tao, ay marating yung ating predestinasyon. Kaya may araw, may bituin, may hangin, may pagkain, may mga planeta, may langit. Lahat ng yan, ginawa ng Diyos sa isang layunin para sa tao. At para yung tao na makikinabang sa lahat ng bagay na ito, may bato, may prutas, may halaman, may tubig, para lahat ng itong pakinabangan ng tao, makatulong sa tao na ma-attain o marating niya, maabot niya yung kaluwalhati ang gusto ng Diyos na kanyang marating. Yun nga yung pagkakaroon ng pakarating tayo dun sa ating predestinasyon na maging mga anak tayo ng Diyos kagaya ni Kristo. Maging siya ang panganay sa lahat ng magkakapatid. Yan yung ating pinag-aralang kabuuan ng paksa na sinasabi ko sa inyo, may sikreto ang lahat ng bagay eh. Ang sikreto nun, para sa tao yun. At yung tao naman, para sa Diyos. Para tayo kupkupin niya. Yun ang pangunahing layunin ng Diyos. Kaya tayo nilikha. Ngayon yung sinasabi ko na ang Diyos ang mayroong responsibilidad kasi hindi naman natin gusto na tayo umiral sa mundo. Ako madalas kong tinatanong. Sinagot ng Diyos sa akin yung tanong ko eh. Hindi ko naman gustong umiral. Bakit mula sa pagkabata, ang naranasan ko, kalupitan ng mga tao. No? Pagtatakwil, pamimintas, kalupitan, nang matuto akong sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo pa akong nakaranas ng mga kalupitan. Hindi ko naman gustong ako'y umiral. Patawarin ako ng Diyos kung nasasabi ko yun sa sarili ko nung araw pa. Nung maintindihan ko, lalo akong nagtiwalang napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi siya nga ang may gustong umiral tayo, kaya inaako niya lahat ng responsibilidad. Gusto niyang umiral tayo para makasama natin siya sa glory.
Ayaw kasi ng Diyos na nag-iisa siya. Ang katunayang ayaw niya nag-iisa siya, nung umpisa nag-iisa siya eh. Tapos ipinanganak niya yung kanyang anak. Tapos nung naipanganak na yung anak niya, sabi niya, lumikha tayo ng tao. Tapos sinabi niya kay Abraham, kung gaano karami ang bituin sa langit at sa kabuhangin sa dagat, magiging ganyan ang anak mo. Sabi niya kay Abraham, pagpapalain ko sa iyo lahat ng bansa. Ibig sabihin, ayaw na ng Diyos mag-isa siya. Nung umpisa kasi nag-iisa siya. Pero gusto niya sa darating na walang hanggan, marami na siyang kasama, mga anak. Kaya nilikha niya ang tao ngayon. Ayun, nung malikha niya na yung tao, na siyang gusto niyang kasamahin, kaya nga sabi ko sa inyo, nilikha ng Diyos ang tao, umiral ang tao. Sa iglesia, tao yung ating mga kasama. Kaya umiral yan tao na yan, nilikha ng Diyos yan. Kaya nasa iglesia, tinawag ng Diyos yan. Kaya tinawag ng Diyos yan, gusto ng Diyos isama dun sa paraiso. Kung ang Diyos gusto niyang makasama yung mga tao na yan, tayo naman, itatakwil ba natin ng kapatid? Kaya nga tinawag yan ng Diyos, gusto ng Diyos kasama yan. Merong kapatid sa iglesia, ayaw niya yung kapatid niya eh. Inis siya sa kapatid niya. Di niya matanggap yung kanyang kapatid, lalo na pag mahirap, may kapintasan, o kaya ay mahina ang pananampalataya, o kaya ay merong mga duda, di niya matanggap. Pero ang Diyos na mapagmahal, sabi niya, kayong malalakas, alalayan niyo yung kahinaan ng mahihina. Yung may mga duda, tanggapin ninyo. Tanyo, gusto ng Diyos lahat, matupad yung kanyang intensyon na kaya tayo nilikha, tinawag pa sa iglesia, para makasama niya sa glory. Kaya lang tayo mismong tao, nagtatakwilan sa isa't isa, nagkakagata, nagkakaaway-away, mali eh. Sabi ko, kahit pala ang isang tao, bago lumaki, bago maging adult, marami siyang dadaanan sa buhay. Magkakasakit, meron siyang i-endure. Kasi yung apo ko, tinutubuan ng ngipin, tuloy-tuloy yung laway. Minsan nahihirinan siya dun sa laway niya dahil excessive na paglalaway, lalagnatin pag tinutubuan ng ipin. Hindi makakain, parang masakit. No? Sabi ko, para ang isang tao, maging isang taong kagaya nating adult na, marami na siyang pagdadaan ng mga nahihirapan. No? Sasaksakan ng injection, babakunahan, parang lumaki ang isang tao, maraming effort na dapat mangyari. Unang-una yung effort ng Diyos at saka yung effort ng nag-aalagang magulang. Magkasama yon para lumaki ang isang bata at makarating sa estado na pwede na siyang tumayo sa sarili niyang paa, hindi mo na aalalayan mo sa paglakad, hindi mo nakakargahin. Para mangyari yun, marami ng effort ang dadaan, marami ng pagod, puyat, at mga bagay na pagtitiis, madadumi yung bata, masusuka yung bata, susukahan ka, dudumihan ka, o maghihugas ka, titiisin mo lahat yun para yung anak mo makandili mo. Ganun ang isang responsabling magulang. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Sino ba may pangunahing responsibilidad sa atin? Ang Diyos. And just frankly speaking, nagsasalita lang akong prangka. Kung pagkakasala ko sa Panginoon, patawarin ako ng Diyos. Pero ang pangunahing may obligasyon sa atin ang Diyos. Nakita ko ang kanyang ginagawa na obligasyon niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng hininga, ng buhay, at ng lahat ng bagay. Lahat ng kailangan mo, merong inihanda ang Diyos. Kaya lang ang mga tao, hindi nila inuunawa yung intensyon ng Diyos, bakit tayo umiiral. Kung hindi natin nauunawa, yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Naglagay siya ng anghel de la guardia. Alam niya kasi, baka matisod ka sa bato, merong aalalay sa'yo na espiritu na malakas. Di ba yun ang layo ng Diyos ng anghel? Ang sabi, ang anghel ng Panginoon humahantong 34:7, Sis Luz. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Meron tayong tagapagsanggalang, may tagapag-ingat pa dahil may kaaway tayo, spiritual, yung mga demonyo. Tapos, meron tayong mga pagkakataong, merong mga weaknesses ang tao. Kaya ang sabi nga ni
ni Satanas kay Kristo eh. Sabi niya, gusto mo magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Magsusugo siya sa kanyang mga anghel upang alalayan ka sapagkat baka matisod ang iyong paa sa isang bato. Ayun. O di alam ng dyablo kung bakit may anghel. Alam niya. Gawa ng Diyos yung anghel para ingatan ng tao dahil baka mayroong aksidenteng darating. O mababangga ka na lang ginising ka nung anghel. Kaya lahat ng bagay umiiral dahil sa ang tao tulungan na mabuhay. At kung mabuhay ka, maintindihan mo na merong Diyos na gumawa sa'yo, nagbigay ng existence o ng pag-iral mo, at binibigay sa'yo lahat ng bagay para matuto ka ng tama, at pagkatapos makarating ka dun sa original na intensyon na kasamahan ka niya sa paraiso. Hindi ba napakagandang bagay nun? Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Katunayan, nagkasala na ang tao, nag-offer naman siya ng pagpapatawad. No? Pagkatapos, nung nagpapatuloy ng pagkakasala ang tao, naglagay siya ng mga propeta. Tapos, nagsugo siya ng mga sugo sa lahat ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ay nag-aalalay sa tao, nagpapatawad, nagdadala ng mga ngaral, gaya pinadala si Jonas doon sa Ninibe, para mangaral at yung mga Ninibe na nakakalimot na sa Diyos ay maligtas, makarating sa paraiso. Yun ang intensyon ng Diyos makasama kanya sa paraiso. Nangaral si Jonas. Nangaral sila mga unang propeta. Nung ayaw pa rin maniwala nitong mga masasamang tao, mismong yung anak niya na mismo pinababa niya. No? Saka tapos-tapusan isinugo niya na ang kanyang bugtong na anak, na pinabayaan niya ng magsakripisyo at mamatay sa kamay ng mga tao para matubos pa rin ang tao. Kasi obligasyon niya Kasi ginawa niya nga para makarating sa glory, makarating sa kaluwalhatian, maging kanyang mga anak sa katapusan. Kaya kahit na tayo gumagawa na ng masama, gumagawa pa ng paraan ng Diyos para tayo maakay ulit. Tapos, sabi pa ng salita ng Diyos, yung nag-aalinlangan, kahabagan nyo. Tapos yung iba naman, kaawaan yung may takot, agawin nyo sa apoy. Bibili nasa apoy na, pinapaagaw ka pa. Nagpapakasama ka na, pinapaagaw ka pa ng Diyos. Kasi talagang may obligasyon sa tatao. Pero pagka talagang ayaw mo nang makinig, kasalanan mo na yun. Hindi mo na inunawa ang dahilan kung ba't kanila lang ng Diyos, nagrebelde ka pa sa Diyos, talagang ayaw mo na. Gusto mo talaga magsala. Babae rito, babae ron, ayaw mong intindihin yung pamilya mo, pinabayaan mo na yung asawa mo, kasi pinagsawaan mo na yung asawa mo, ay talagang tandaan mo. Direktong pagre-rebelde sa Diyos yan, impyerno ang destino mo. Pero lahat ng pagkakataon, ibibigay ng Diyos sa atin para ma-realize o maisakatuparan yung talagang gusto niya, na siya nating predestinasyon na sa bandang huli, kanyang kupkupin, gaya ng kanyang anak na si Kristo. Napakaganda ng layunin ng Diyos. Hindi lang naiintindihan ng tao. At wala namang mangangaral na nangangaral ng ganito Yung talagang original na layunin ng Diyos. Wala naman ako nakitang mangangaral na inihanay ng ganyan yan sa mga tao Unang-una, meron siyang original na predestinasyon sa tao, maging kanyang mga anak kasama ng kanyang kaluwalhatian sa eternity. Dahil ayaw niyang mag-isa. Ang katunayan, kung gusto lang, meron kasing tao, gusto niya mag-isa lang siya no? Ako, sa tanda kong ito, marami na akong naintindihan sa buhay, na meron tao, gusto niya, mag-isa siya. Ang tawag dun sa mga doktor yata, o kung sa siyensya, ang tawag dun mga introvert. Ayaw niya yung extrovert, yun yung gusto niya, marami siyang kasama. Meron tao kasi, gusto niya sarili siya. Ang Diyos hindi ganon. Ayaw niya, nag-iisa siya. Kaya yung darating na walang hanggan, yung coming eternity, he doesn't want to be alone as he was in the beginning. Sabi niya, ako ang Panginoon, ang una. I the Lord, the first. Ibig sabihin, siya ang kauna-unahan. Siya mag-isa lang. And with the last, I am He. Ako ang Panginoon ang una at magiging kasama ng huli. O kaya sa lahat ng henerasyon ng tao, tumatawag ang Diyos para pagdating nung katapusan ng pag-iral ng tao sa mundong ito, dadali na ang tao dun sa
paraiso, marami na siyang kasama. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya pinangakuan niya si Abraham, pararamihin kita at ang iyong binhi. No? Kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dagat. Hindi lang nauunawaan ng mga tao na kaya tayo umiral. Gusto ng Diyos makarating tayo ron. Gusto niya tayong isama ron. Bulag ka, gusto kanyang isama ron. Kasi siya rin ang gumawa na ikaw ay bulag eh. 4:11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Sino gumawa ng bulag, kuba, duling? Sino ba gumawa nun? Ikaw tao siguro, ayaw mo kasama yung duling. No? Ayaw mo kasama yung kuba. Kumisa, kinahihiya mo pag anak mo'y kuba. Hindi mo ba alam ang Diyos gumawa niyan? Kung ginawa niyang kuba yan, kaya niya siguro ginawa ang kuba, diyan sa pagiging kuba, siya magiging dapat sa Diyos. Kaya pumayag ang Diyos na ipanganak siyang bulag, kasi baka sa pagiging bulag niya, kasi kung makakakita siya, baka siya masyadong maging babaero, kaya ginawa siyang bulag. Makakatulong sa kanya yung pagkabulag niya para makapunta siya sa paraiso. O kahit ano pang na ating kalagayan ngayon. Merong mga tao, pag bulag na, ayaw na kasama. Halimbawa, bakla o tomboy, ayaw na nilang kasama. Sino ba gumawa dyan? Di ba ang Diyos din? Kaya dapat tanggapin natin lahat yung klase ng tao na yan. Kasi Diyos ang may kagagawan ng pag-iiral niyan. At gusto ng Diyos, lahat ng taong yan, makarating sa paraiso sa pamamagitan ng kanyang katuruan. Yan ang original na layunin ng Diyos. Kaya matuto tayong tumanggap ng kuba, duling, bulag, mabaho, hininga, pandak, mataas, kahit ano pang kapintasan ng maaaring sabihin sa tao. Tanggapin natin, kapareho rin ng ating sarili kasi yung Diyos na gumawa sa Kanya, hindi ng Diyos na gumawa sa atin. Kaya sabi sa Biblia, ang humahamak sa bulag, humahamak sa may lalang sa Kanya. Pag hinamak mo yung dukha, ang hinahamak yung gumawa sa dukha, ang dumudusta sa dukha, ang pumipighati sa dukha, humahamak sa may lalang sa Kanya. Pag hinahamak mo yung bakla, tomboy, yung duling, yung pilay, ang hinahamak mo, yung gumawa doon. Ibig sabihin, kailangan matanggap natin ang lahat ng ito bilang tao. Kasi pwede namang baguhin ng Diyos yan lahat na yan eh. Yung kuba, pagdating ng paghukom, maganda pa kung lalaki yung kaysa kay Elvis Presley. Pagdating ng paghukom, yung duling, mas maganda yung kay Brad Pitt. Bakit? Bibigyan na ng isang katawang malwalhati Perfecto na Wala ka nang ipipintas. Di ba si Absalom, mga kapatid, mula talampakan hanggang ulo, walang kapintasan, napakagandang lalaki nitong si Absalom. Nakita sa buong Israel, walang kapareho sa pagiging magandang lalaki si Absalom. Mula sa talampakan hanggang sa ulo, walang ipipintas, walang peklat ito, walang kuntil ito, hindi maitiman singit nito. Maganda kontur ng katawan ni Absalom. Mas maganda ka kay Absalom pag nakarating ka doon sa paraiso Kahit ikaw ang bulag, pinakapangit na tao, pag nakarating ka ron. Hindi lang ipinangangaral yan ng ibang relihiyon. Yan ang dapat maging tema ng pangangaral natin ngayon Na tayong lahat ginawa ng Diyos, siya ang may kagagawa ng ating pag-iral, siya rin ang responsable sa ating kailangan, para ma-realize ang isang kagustuhan niya na lahat ng tao na madala niya doon sa paraiso. Kaya habang kahit nagkakasala pa, nagbigay siya ng patawad, nagbigay siya ng pagbabalik loob, nagbibigay siya ng chance. Kahit yung pinakamasama pang kasalanan ng nagawa mo, nagbigay siya ng chance. Nagtayo pa siya bandang huli ng iglesia para maging isang institusyon ng pagbabago. Nagsugo siya ng mga propeta, mga apostol para maingatan ng mga tao sa pagsunod sa utos ng Diyos. Lahat ng ito umiiral ngayon dahil lang sa isang bagay. Alin? Yung isang bagay na yon, yung intensyon ng Diyos na makasama niya tayo sa paraiso.